Hello guys! Welcome back again to our YouTube channel sa Team Cornelia. Hindi po tayo ngayon magpo-post ng mga videos ng mga foreclosed properties ng Pag-ibig Fund. Ang gagawin po natin ay didiscuss natin ang mga guides sa pagsali sa public bidding. But before anything else, sa mga bago pa lang po sa aming channel at sa mga hindi pa po nag-subscribe, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa aming mga bagong video. Disclaimer lang po ulit, hindi po kami employees ng Pag-ibig Fund at hindi rin po kami agent. Mag-share lang po ako ng konti kong nalalaman tungkol sa Pag-ibig Fund public bidding. Ang i-discuss po natin ngayong araw ay ano-ano ba ang type ng bidding? Paano ba mag-bid sa pag-ibig? Ano-ano mga requirements? May lalabas ba akong pera? At sino-sino ba ang qualified mag-bid? Sasagutin na po natin ang first question. Ano-ano ba ang type ng bidding sa Pag-ibig Fund? Una po ay ang first public auction. Dito po natin makikita ang mga bagong foreclosed properties. No discount. So sa first public auction po, walang binibigay na discount sa Pag-ibig Fund. Ang second naman po ay ang second public auction. Ito po yung mga properties na hindi nabenta during the first public auction. Ang minimum bid price po niya is net na po ng 10% discount. May additional discount po pag long-term installment, no discount kasi naka-indicate na po doon sa minimum bid price ang 10% discount. Pag short-term installment, meron po siyang additional 10% discount. At pag cash payment, meron po siyang additional na 20% discount. Ang pangatlo naman po ay ang negotiated sale. Ito po yung mga properties na hindi nabenta sa first and second public auction. Meron po siyang mga discount na ino-offer. Pag long-term installment with 10% discount, pag short-term installment, meron siyang 20% discount, at pag cash payment, meron siyang 30% discount. Malalaman po natin mamaya kung gaano katagal ang pagbayad sa long-term installment, sa short-term installment, at sa cash payment. Ngayon naman po sa second question, paano ba mag-bid sa Pag-ibig Fund? Ang una po natin gagawin ay tumingin ng mga available properties sa Pag-ibig Fund website. Paano nga ba tayo titingin? Pupunta po tayo sa Google Chrome at i-type ang www.pagibigfund.gov.ph. Next is i-click ang properties for sale. Ang next po natin gagawin ay piliin kung ano ang ating titingnan. I-click kung negotiated sale, public auctions no discount, or public auction with discount. Ang public auction no discount ay ang first public auction po yan. At ang public auction with discount ay ang second public auction. Next po ay scroll down natin at pumunta tayo sa list ng NCR branch kung NCR branch list ang ititingnan natin. At i-click ang click here to open complete details. After po natin maklik ang click here to open complete details, scroll down lang po natin at lalabas na ang invitation to bid, list of properties at ang mga required na forms. Magkakasama na po sa isang file ang mga kakailanganin natin para sa public auction or negotiated sale. Kung makikita po natin sa invitation to bid, makikita natin kung ano ang tranche number, areas na covered ng mga properties for sale, number of units na available, period of acceptance of bid offer, nandiyan na po kung hanggang kailan ka lang pwede mag-submit ng bid offer, at kung kailan ang opening of bid offers. Sa list naman ng mga properties, naka-indicate na po dyan kung anong item number, property location, type, TCT number, lot area ng property, floor area, nandiyan na rin po ang minimum bid price, kung kailan ang appraisal date, at kung ano ang remarks, kung occupied pa siya or unoccupied. So para sa akin lang po, ang mas magandang piliin na properties ay yung mga unoccupied properties para less hassle po at iwas sa mga problema. Ang second step po natin gagawin ay puntahan at inspect ang lokasyon ng bibilhing acquired asset. Ang lahat po ng properties na ino-offer ng Pag-ibig Fund ay binibenta nila on as is or is basis. Kaya mas maganda po kung makikita natin yung aktual na kondisyon ng property na nagustuhan natin.
Ang third step naman po, kung nagustuhan ng property, mag-print, mag-fill up, at pirmahan ng mga sumusunod na documents. Una, registration form. Pangalawa, 2 copies of offer to bid form. At pangatlo ay ang instruction to bidders. So narito na po yung mga sample na document na mga nabanggit kong forms. Meron po tayo ditong sample ng offer to bid form. Ang sample property po na gagamitin natin is sa Vista Verde Executive Village, Phase 8F, Block 4, Lot 24, Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Ang minimum bid price po niya is 1,048,800. Under po siya ng SPB Tranche 183 sa first public auction. So, kung makikita niyo po dito yung na-filled up na offer to bid, ang nilagay ko pong tranche number is 183. Date is July 21, 2021, kung kailan ko po isasubmit ang offer to bid form ko. And then yung to be held on July 28, 2021, yan po ang schedule ng opening of bid offer. At ang address naman po sa Mandaluyong ay kung saan ko po isasubmit o ihuhulog yung offer to bid ko. And then sa number 1, yung location ng property, yung nabanggit ko nga kanina sa Vista Verde, lalagay nyo po kung ano yung property na nagustuhan ninyo. Then at the same time, yung property number, kailangan nyo rin pong ilagay. Sa number 2 naman po, ang bid offer. Ang nilagay ko po dito is 1,300,000. So, mas mataas po siya sa 1,048,800 na minimum bid price. So, dapat po hindi tayo bababa sa minimum bid price na naka-indicate sa invitation to bid ni Pag-ibig. At yung number 2 naman po, yung bid ban na 5% ng bid offer. Dapat po 5% yan ng number 2 na amount. So, ang 5% ng 1.3 million is 65,000. So, pag nanalo kayo sa bidding, yan po yung ibibigay nyo o ibabayad nyo sa Pag-ibig after nyo ma-receive yung notification or notice of award. So, sa ngayon po, wala muna kayo ilalabas sa pera. Lalagay nyo lang po muna sa offer to bid yung bid offer ninyo, tsaka yung bid ban kung magkano. Sa number 4 naman po, yung mode of payment, meron nga po tayong cash, short-term installment, at long-term installment. So, dito po nilagay ko long-term installment. So, up to maximum po siya ng 30 years. And then, yung mga pipilapan po yun ninyo na buyer information, so kailangan nyo pong fill upan lahat yan. And then sa second page, yung authorized representative information, kung ang magbibid is yung authorized representative ninyo. So, kailangan din niyang fill upan. At yung, sir, sa last page, sa bandang baba ng second page, yung signature of bidders, so pipirma kayo dyan. And then signature of attorney in fact, kung may representative kayo. At yung date, na katulad ng July 21 kung kailan kayo magsasubmit ng bid offer. Ang fourth step naman po, after ninyo ma-fill upan at mapirmahan yung mga required na forms, ilagay po ninyo sa envelope ang mga sumusunod na requirements. 2 copies of offer to bid forms. Next is photocopy of valid IDs with 3 specimen signatures. Next is proof of latest income. Then the special power of attorney together with valid IDs if necessary kung may mga representative kayo. And then the signed copy of instruction to bidders. So total po ng 5 documents ang ilalagay ninyo sa envelope if may representative kayo. If wala naman po, mga 4 na documents lang. So ilagay nyo po lahat yan sa isang envelope and then i-seal ninyo. Kung ready na kayo, pupunta na tayo sa 5th step. Pupunta na po tayo sa Pag-ibig Fund sa 2nd floor, JELP Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City, kung kailan schedule ang submission ng offer to bid. So, sa Mandaluyong po, dyan po ang submission ng mga bidding for NCR properties. So, pag nasa Pag-ibig na kayo, ang una yung gagawin, ihulog sa first drop box ang registration form na may photocopy ng valid IDs ninyo. So, doon po yung magagamit yung registration form. Doon nyo po ihulog sa first drop box. After ninyo mahulog sa first drop box ang registration form, pupunta kayo sa second drop box. Doon nyo naman po ihuhulog ang sealed envelope ninyo. Ang pang 6 steps naman po ay antayin natin schedule ng opening of bids na naka-indicate sa invitation to bid. And then, antayin natin ang announcement ng Pag-ibig Fund kung sino-sino ang mga nanalo sa bidding sa pamamagitan ng tawag o text. Maaari rin natin tingnan sa website ng Pag-ibig Fund ang listahan ng mga nanalo sa bidding. And then, kailangan natin yung observe ang schedule ng mga dapat bayaran at pag-submit ng mga required documents. Didiscuss naman po natin ngayon kung paano ang bayaran. Pwede ka magbayad through cash payment. Ang full payment niya is within 30 days from the date of signing of deed of conditional sale.
Pag short-term installment naman po, ang full payment niya is within 12 months from the date of signing of DCS. Pag long-term installment, up to a maximum of 30 years to pay. So, paano naman po ang paraan ng pagbabayad? Sa first and second public auction, payment of 5% bid bond within 3 days after notification or receipt ng notice of award. And the remaining balance to be paid either through cash payment, short or long-term installment. So, magbabayad ka ng 5% bid bond from the bid offer mo after 3 days ng resibo ng notification of award. So, pag negotiated sale naman po, payment of 1,000 reservation fee within 5 working days upon receipt of notice of award. If the mode of payment is through cash or short-term installment, a down payment of at least 5% of the net selling price shall be paid together with the reservation fee. So, ang ibabayad mo is yung pag-cash or short-term installment ka, magda-down ka ng 5% plus 1,000 reservation fee. So, within 5 working days po yan, upon receipt ng notice of award. If long-term installment ka naman, magpa-file ka lang ng long-term installment application with payment of 2,000 processing fee. So, magbabayad ka ng 2,000 processing fee and 1 year advance insurance premium within 30 calendar days from payment of reservation fee. So, and payment of bid price is through monthly amortization for the long-term installment. So, wala kang babayarang 5% bid bond pag long-term installment ka. So, ang payment mo is through monthly amortization. So, i-note ko lang po na dapat i-observe ninyo or natin ang mga dates kung kailan magbabayad at yung pag-submit ang mga documents kasi kung hindi natin makakomply yan, pwede ma-forfeit ang bid natin. If ma-forfeit ang bid natin, due to our fault, hindi na po natin ma-refund ang 5% bid bond na binayad natin. So, sa tanong naman po kung paano mag-qualify sa Pag-ibig Fund Housing Loan Program. Ang Housing Loan Program ng Pag-ibig Fund ay open to all active members basta ma-meet ang mga sumusunod na requirements. Dapat may contribution ka na at least 24 months. Pwede mo rin naman i-lump sum ang payment ng required 24 months. Hindi dapat lalagpas ng 65 years old at the time of application at hindi lalagpas sa 70 years old sa maturity ng loan. Meron siyang legal capacity to acquired and encumbered real estate property. Papasa ka rin dapat sa background investigation ng Pag-ibig Fund. Dapat wala ka rin outstanding Pag-ibig short-term loan in arrears at the time of loan application. Dapat din wala kang Pag-ibig Fund housing loan na na-foreclose o na-cancelled, na bought back due to default or subjected to dación and pago. Dapat din ang payment mo ng housing loan mo is updated. How much ka na i-borrow? Magkano ba ang pwedeng mahiram sa Pag-ibig Fund? Ang pwedeng mahiram ay maximum of 6 million pesos. Pero nagde-depend yan sa actual need na kailangan mo or sa loan entitlement mo based sa capacity to pay or sa appraisal value ng property, whichever is lowest. Hanggang dito na lang po muna ang ating discussion sa mga steps sa pagsali sa public bidding sa Pag-ibig Fund. Gusto ko lang pong i-shoutout ang mga latest subscribers sa aming YouTube channel na sina Jacqueline Iguia de la Rama, Bobby Del Castillo Jr., Isaac Alisbo, Carlo Ortiz, Virgil TV, Jay Tabano, Rose Imata, Anya Cachapero, Lady Ann's Vlog, Patricia Pilone. So, salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko pa po nabanggit, maraming pong salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa amin. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, paki-click lang po ang like, subscribe, and notification bell